Ako po si Naomi Ako naman po sila Arnie. at kami makakasama nyo sa isang oras na usapan tungkol sa Buhay Buhay Japan. Ngayon po yung una nating episode ng ating pong podcast. At syempre, gusto naming ipakilala muna itong programa. Itong programa na ito ay pagtalakay sa iba't ibang mga kaganapan dito sa Japan bilang mga Pilipino na namumuhay dito sa Japan. Ano ba yung mga pinagdadaanan natin? Ano ba yung mga ipapaya natin sa mga gustong pumunta sa Japan? Nakipag-usap tayo sa ating mga kababayan sa Pilipinas lagi, di ba? Tapos ang Lagi nila kanilang- sinasabi na Mhm. maganda daw ang buhay sa Japan. Actually, ang term nila, masarap sa Japan. Mm. Yan ang susubukan nating hanapan ng katunayan kung masarap nga ba sa Japan. So, iba't ibang mga naranasan namin sa loob ng 15 taon naming pagtira dito sa Japan. Tingnan natin kung mababalansin natin yung mga pinagdaanan na medyo may challenge at saka yung sinasabi mong masarap. Una natin pag-uusapan yung sinabi mo kanina, yung hirap ng trabaho. Tama. Ay, adjustment sabi mo kanina. Ikaw ba, ano bang adjustment mo dito sa trabaho? Kasi nung unang dumating tayo dito, di ba, ang unang trabaho natin talaga labor intensive siya. Ako sa factory, ako unang nagtrabaho, di ba? So sa factory, pagpasok ng oras, banat na kaagad yan, tuloy-tuloy ng trabaho, walang tigil. Ano ba ito? Nakaupo ka ba? O nakatayo ka ba? Ito'y paglalagay ng mga bakal sa makina na nag-welding, yung sa aking unang trabaho. So, kailangan mong sabayan yung makina sa kanyang paggawa. Kaya walang tigil hanggang sa umabot sa break. So, meron namang break every 2 hours. Pero 15 minutes lang, balik ulit sa trabaho, 2 oras na naman, break ulit, kakain, balik na lang sa trabaho, hanggang sa mabuo mo yung 8 hours. Tapos karaniwan, kung sinasabi nilang busy ang isang trabaho ay talagang aabot ka pa ng hanggang 11 hours. Yung iba na naririnig ko, 11 hours? oo, maabot pa ng 16 hours. Medyo mabigat-bigat yun. Oo, naranasan ko rin magtrabaho ng mula hanggang alas 8 ng umaga hanggang alauna ng gabi, ng madaling araw. Wow. Alas 8 ng umaga hanggang 1 ng madaling araw. So, mahirap. Mahirap nga yung adjustment natin kung kumpara sa trabaho sa Pilipinas. At saka walang tigil yan, mabigat. At talagang tagaktak ang pawis mo, lalo na kung sa summer. No? So, yan. Isa sa mga naranasan namin nung unang pagdating namin dito. Kasi hindi ka naman agad makakahanap ng magandang trabaho dahil sa lengguwahe. Yun ang isa. Yung pangalawang pinagdaan natin yung paano mo ba bibigkasin yung gusto mong gawin o gusto mong malaman. So, dahil nga hindi sila marunong mag-Ingles at hindi rin naman tayo marunong mag-Nihongo, mahirap magsalubong. Kaya, maraming sign languages, marami ka matututunan. Kailangan mo i-action yung, ilagay sa action yung gusto mong sabihin. Halimbawa, ilalagay ko ba ito dito? Kailangan mo i-action siya gano'n. Para lamang magkaintindihan kayo ng kung sino man yung kausap mong Japanese citizen. Yan. So, ikaw nagtrabaho ka sa laundry nung una. Dry cleaning. Oo. Paano ka tinuruan ng, di ba, Japanese din ang ginamit? Japanese din ang ginamit, pero merong mga trabahador doon na mga Pilipino. So, sila na yung nag-guide sa Sila na inyo? yung nag-guide sa akin. Okay. Mabuti naman. Pero, mahirap pa rin talaga, no? Yun ang isang Kaya lang, hindi sila palaging nandiyan na nakatutok para sa'yo. So, ang nangyayari,
ang nakikipag-usap pa rin sa'yo ay yung Japanese, yung Hapon. So, nandun pa rin yung hirap ng lengguwahe. Kung paano mo i-explain o paano mo maintindihan Mm-mm. yung sinasabi ng Japanese sa'yo. Mm. Yun ang isa, lengguwahe. Usapan natin kasi malaki yung nangyari noon sa Lehman Shock. Sobrang Hirap ng trabaho. hirap ng maghanap ng trabaho noon. No. Ako ang may trabaho noon, ikaw nawalan ka ng trabaho. Hindi. Dumating ako dito. Lehman Shock. Lehman Shock na. Ah. Ikaw lang ang may trabaho, ako hindi pa nakakahanap o hindi pa nahahanapan ng trabaho. Ganun ang Yun yung naranasan namin na ang sinasahod lang namin sa isang buwan ay sinasahod ko ay 7 lapad at pinagkakasya lang namin yan. Ang 7 lapad po ay 70,000 yen. Kung ililipat mo yun sa value ng Philippine peso, ay parang ilan ba yun? Around 30,000. Yeah, 30,000 pesos. Mhm. At sa hirap ng buhay sa Japan, mahirap yun. So, kailangan namin pagkasyahin yun. Sa loob ng ilang buwan din na pinagtiisan namin yun. Bayad ka bili ka ng pagkain, Bayad ng kung ano-ano. bayad ng kung ano-ano. Yun, mahirap. Yun ang isa sa mga pinakamahirap na pinagdaanan namin. Pero, kaugnay pa rin sa sa Lehman Shock. Yung kawalan ng trabaho, di ba? Ang hirap maghanap ng trabaho. Mhm. Tapos, noong sa factory na pinagtatrabahuan ko, imbis na 8 oras kayo, 4 na oras na lang yung trabaho nyo kasi kaunti lang yung demand. Talagang pahirapan yung panahon na yan. Mabuti nakalampas tayo doon. Ang isa sa mga challenges lalo na sa'yo ay yung pagbabago ng klima, di ba? Oh, tama. Yan. Lalo na sa taglamig. Kailangan ko pang mag-gloves noon, maglagay ng earmuff, parang tawag doon. Ear cover. Mhm. Kasi, nung araw, kailangan namin magbisikleta papunta sa aming trabaho. Mhm. Pero minsan, umaabot ng minus 8 degrees Celsius ang temperature sa umaga, yung lamig sa umaga. Yun, talaga maglagay ka ng tubig sa baso sa labas, nagiging yelo siya. Hindi pa kasi ako marunong magmaneho noon. At saka wala pa tayong sasakyan noon. Wala pa tayong sasakyan. So, talagang pahirapan yung sa lamig, ginaw na ginaw ka lagi. Pag uwi mo sa bahay, nandun ka lang sa tabi ng heater. Tapos yung apartment natin noon, wala pa siyang aircon na nagpapainit. So, isa yon sa aming pinagdaanan yung Laban sa winter. paglaban sa winter. Siyempre, kapag umalis ka sa Pilipinas, iiwanan mo yung mga kaibigan, kamag-anak, mga nakasanayan mo. Siyempre, ang isang mo ay Kasi tayong mga Pilipino, mas malapit tayo sa isa't isa. Paglabas mo ng bahay mo, may mga nakakakwentuhan ka na. Pagdating dito, yung mga kapitbahay mo, hindi mo kakilala. hindi mo makausap, hindi mo kakilala. Alala na sa language barrier din, di ba? Yeah. So, yung pangungulila mo sa pamilya mo, sa mga kamag-anak mo, kaibigan, maraming sumusuko ng mga bagong dating dito sa Japan dahil sa kanilang, nakausap natin yung isa sa mga nagtatrabaho sa manpower. At yun ang isang problema ng mga Pilipino. Mabilis silang makaroon ng homesickness at nagiging sanhi ng kanilang agarang pag-uwi. Hindi na nila natapos yung kanilang kontrata. Yung trainee. Yes, yung mga trainees. Okay, sumunod naman sa ating pag-uusapan ay yung pinagdaanan namin sa kawalan ng kaalaman sa mga bagay-bagay. Halimbawa, pupunta sa immigration,
sa City Hall. Pagkuha ng mga dokumento para sa paghahanap ng trabaho. Oo. Kailangan mo mag-fill up ng dokumento, hindi mo mabasa. Nung araw, hindi pa uso yung Google Translate. Kaya talagang pahirapan. May mga nakatulong naman na pakiusapan na Oo. sumama sa amin. Andiyan na si Ate Dali. Si Ate Dali talagang hindi ka iiwanan. Kahit na madaling araw mo patawagan. Basta kailangan ka. Pero malaking pasalamat namin, may mga kaibigan kami na nag-guide sa amin, mga Pilipino. Pero ito ang isa sa mga bagay na kailangan natin isipin. Sa lahat ng lugar, may mga mabubuting tao at meron ding mga hindi gaanong mabubuting tao. Tapos may mga kaibigan tayo na talagang naging mabuti rin sa atin. Kaya tayo nakalampas dun sa mga hindi natin nalalaman. Hanggang sa matuto kami ng konti, lalo na ikaw. Matuto ka ng magbasa ng kaunting Japanese. Nakakabuo na tayo. Magsalita ng kaunting Japanese. Mhm. Ano mo tawag doon? Survival Japanese. Oo na, nabubuhay kami dati sa survival Japanese. Na kapag meron kang bibilhin at gusto mong tanungin kung ano yon, sasabihin mo lang, kore. Ito. At hindi mo masabi kung ano yung iba pang mga detalye. Gusto ko ng 3 nito. Hindi, kore. Sabi, 3 na yun, di ba? So, nakakatawa rin na isipin na dumaan tayo sa mga ganong mga bagay. Usapan naman natin, ano-ano yung mga magagandang naranasan mo dito sa Japan? Ang pinakamagandang naranasan ko dito ay ang pagpunta sa magagandang tanawin. Oh yes. Yan nga siguro. Ang isang bagay na makikita mo kapag nanood ka ng mga documentary sa Japan ay yung mga magagandang tanawin. Ang galing ng preservation nila, no? Sa mga natural areas nila, mga waterfalls. Kung iisipin mo, no, sa atin, marami rin magagandang pero hindi natin napupuntahan. Pero dito talaga, nag-enjoy tayo na mag-ikot. Minsan, ang pagpasok pa sa mga lugar na ito ay libre. Oo. Hindi kailangan magbayad. Kaya nga, makarating ka lang doon. Pwede mo nang ma-enjoy yung kagandahan ng paligid. At isa pa, mas tahimik at ligtas sa pakiramdam ang manirahan dito sa Japan. Yes. Lalo na, kung ikaw natira sa Maynila, may snatcher, may nag-aaway, may manggaan, Natandaan mo? may barilan. Natandaan mo ba yun sa Pilipinas noon? Na nabasag pa ang ating window shield? Window shield ba yun? Oo. Ewan, pinagtripan natin yung windshield natin. Tapos, Windshield. wala tayong nagawa. Wala tayong kalaban-laban. Dito, hindi natin iniisip yung mga bagay na gano'n. Pwede kang lumabas ng kahit anong oras. Minsan, naiwan pa natin ang bahay natin ng 2 araw na hindi nakalock. Oo. Hindi nakalak. Pero pumunta kami sa ibang probinsya, dumalaw sa aking kapatid. Pagbalik namin, ganun pa rin. Walang nangyari. Walang kahit anong nangyari. Walang nawala. Isa sa mga, kung nagtatrabaho ka sa Japan, ikukumpara mo sa sahod sa Pilipinas, mas mataas yung sahod dito. Oo naman. Mas mataas ang sahod dito. Pero mas mataas din ang bilihin. Pero mas mataas pa rin ang sahod. Mas mataas ang sahod. Ang maganda doon sa taas ng sahod dito, yung sa atin, yung mga kinakainan ng mga mayayaman, hindi natin mararanasan na puntahan Sa Pilipinas. sa Pilipinas. Dito, kinakainan ng mayaman, pwede rin kainan ng mga nagtatrabaho sa factory. Actually, yun nga, mabibili mo yung gusto mo, huwag ka lang magarbo.
at mag-ipon ka ng kaunting pera, aamot ka doon sa mabibili mo yung gusto mo. Yung mga kaibigan nga natin, di ba, talagang nakakabili ng sports car dahil talagang yun, pinafocus nila yung kanilang energy sa pagtatrabaho tapos pag-iipon. Ang maganda dito basta magsipag ka lang, mag-ipon, mabibili mo yung ninanais mo. Sasakyan, Mm-mm. o mabibili mo yung gusto mong kainin. Huwag lang araw-araw. Pero mararanasan mo. Mararanasan Hindi yung mo lang. sa atin na Yeah. matatanaw mo na lang yung Hanggang doon ka na lang. Kung magtrabaho ka sa Pilipinas ng isang taon, hindi mo makakabili ng sasakyan. Dito sa isang buwan, kung matipid ka, makakaipon ka siguro mga 4 na buwan, 5 buwan, maaari ka na makabili ng sarili mong simpleng sasakyan. Hindi ka na magbibisikleta. Kasi importante din ang sasakyan sa Japan. Walang tricycle. Walang jeep. Hindi siya luho. Kailangan siya. talaga siya. Oo. Dahil, Kasi hindi ka makakahanap ng magandang trabaho kung wala kang sasakyan. wala kang sasakyan. Kailangan, pag wala kang sasakyan, kailangan mong mag-bus, mag-bike ng 30 minutes na magpagbabike or 1 hour na pagbabike para lang makarating sa bus station. Magbabas ka naman patungo sa iyong trabaho. Pagkatapos noon, maglalakad ka ulit papunta doon sa mismong pinagtatrabahuan mo. Oo nga. Hindi siya luho, no? Hindi siya luho. Ang isa sa mga mararanasan mo nito yung marami kang babayarang buwis. Tama. Mahigpit doon. Pero, dahil nagbabayad ka ng buwis, maraming benepisyo. Minsan, may mawabalik na pera sa'yo dahil sumobra yung nabayaran mo. Hindi mo na kailangan minsan na talagang questionin. Sila na mismo makakahanap. Very honest Ang hirap ihalin tulad sa Pilipinas. Pero isa 'yan. Minsan meron silang programa na pagtulong lalo na kung merong krisis. Lahat binibigyan ng pera. Isa pa yun. Mhm. Diretso na ang tinatawag sa Pilipinas na ayuda. Diretso na sa bangko. Sa iyong bangko. Hindi ka napipirma ng papeles kay kapitan Wala nang tao na sasagap ng iyong pera at mapupunta yung kalahati o 60% sa kanilang sa kanilang bulsa at 40% na lang ang matitira para sa iyo. Wala nang ganun. Diretso na sa iyong bangko. Kaya maganda ang sistema ng gobyerno ng Japan. Yung serbisyo nila, pupunta ka sa City Hall. Kahit pa kumakain siya ng lunch, bibitawan niya yung pagkain niya kasi nandun ka na nakatayo at aasikasuhin ka. So talagang kakaiba yun. Hindi ko naranasan sa Pilipinas yata yan. At kung nangangailangan ka talaga ng tulong, lalo na sa mga single mom, at mga single parents na kailangan ng tulong para sa pagpapaaral ng anak o kahit ano, financial, lumapit ka lang sa government, sa City Hall. At meron silang, hindi man buo, hindi man lahat ng pangailangan ninyo, meron silang may Malaking tulong. tutulong. Marami tayong nakitang mga ganyan na napabayan at natulungan ng gobyerno ng Japan. So, ilan yan sa mga magagandang sistema sa Japan? Sa loob ng iyong mga binabayaran, meron doon tinatawag na unemployment benefit. Yun ay pag nawalan ka ng trabaho, pwede kang mag-apply at makakatanggap ka ng tulong pinansyal. Habang ikaw ay naghahanap ng trabaho. Yun nga. Hindi man kasing laki ng iyong sahod, pwede nang pangkain, Pantawid. pangtawid gutom. Tapos yun, maabot ng 5 buwan bago nila 3 buwan, pagkatapos ng 3 buwan, maaaring kung wala ka tayong mahanap na trabaho. Oo, tama. Yan yung tinatawag nila sa Hello Work. Meron silang isang ahensya ng gobyerno na gumagawa niyan.
Siguro, isa pa pag-usapan natin, isa sa mga magandang nararanasan natin dito sa Japan, na pang-araw-araw na halos hindi natin napapansin, yung magandang infrastructure system nila, maganda ang mga kalsada, patubig, yung ating sistema ng patubig, kuryente. Yeah. Bibihirang mag-brown Brown. out sa Nagba-brown out dito, ilang segundo lang. Tama. Parang hindi pa abot ng 10 seconds, isisindi na ulit. Siguro sa buong 15 years ng pagtira natin dito, meron palang 3 beses na nag-brown out. Pero, segundo lang. Magbilang ka ng 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sindi na ulit yung Sindi na kuryente. ulit. Oo, tubig, ano pa ba? Telepono, internet. Yeah, Hindi mabagal ang internet dito. Hindi nga. Talagang tuloy-tuloy lang yung takbo. Kahit saan ka man. Maganda ang mga toilets. Malinis. Mayroon silang tissue sa lahat ng toilet. Kahit na kung public toilet lang Libre. siya. Libre, walang bayad. O nga, no? May bayad ng toilet sa Pilipinas minsan. Libre. Isa pa dito sa atin, nakatira kami sa malapit sa ilog. Pero yung ilog ay protected siya ng malaking dike. So lahat ng ilog dito, merong dike para magkaroon ng proteksyon ng mga community. Kaya ang sa amin, malaki ang ilog sa tabi namin, pero wala kang pangamba dahil maganda yung pagkakagawa niya. So talagang lahat halos ng mga bagay-bagay tungkol sa infrastruktura ay naisip ng mga Japanese. At isa pa, kung merong emergency, meron silang parang broadcasting system na maririnig ng buong city. Kung meron mang emergency, kagaya ng pag-evacuate, pag Merong bagyo, baha, o may potential na baha. Potential na baha. Or meron ng kahit anong nakahandang mga evacuation area. Nakalimutan ko na center. tawag nila sa Japanese. Pero meron doon lahat sa bawat community merong nakahandang ganon. Bawat eskwelahan dito ay maaaring gawing evacuation center. Meron silang schedule na pagkolekta ng basura. Meron ding samahan ang community para linisin, pagkatapos kunin ng basurero, lilinisin ito ng nakatokang family. So kaya hindi nagmimintis kung ano yung schedule. Talagang yun na yun. Kailangan magtapon ng basura. Kung hindi, sa susunod na araw ka na ulit makakapagtapon. At ito pa, ang nakakatawa. Pag hindi mo na segregate ang basura mo, ibabalik sa harapan ng bahay mo. So, kailangan mo talagang idisiplina ang iyong sarili. Kaya nga, maganda. At isa pa, merong linis, araw ng linis. Sa mga community. Sa mga community. Kaya, kung mapapansin nyo sa mga documentary or mga palabas ng mga balita ng Japanese, ng galing sa Japan. Karaniwan malinis. Yan ang isa. Isunod naman natin yung isang magandang bahagi ng Japanese life. Ang kanilang pagpreserba ng kanilang mga tradisyon, mga kulturang mayaman ang Hapon sa kultura. So, kahit saan ka mapunta, mayroong mga selebrasyon, mayroong mga palabas na talaga makikita mo sa kanilang kultura. Pati yung kanilang mga cultural heritage, yung mga lumang-lumang templo, lumang-lumang mga castles, mga palasyo ng mga feudal lords noong araw. Talagang preserbado yan. At hindi sila nahihiyang idamit ang kanilang national Costume. May makikita kang naglalakad na naka-kimono, yukata, kapag summer yukata,
Pag winter, kimono, or kapag may event sila, kimono. Meron ka makikitang dinadamit ito para dumalo ng isang Okasyon. Okasyon. Pagdiriwang. Ganun. Okay, so ngayon napag-usapan natin yung mga naranasan namin na magaganda at hindi magaganda noong una. Ang susunod natin pag-uusapan ay tungkol sa mga pinakamagandang karanasan namin individually sa aming pananaw kung anong mga pinakamaganda. Nung nagpupunta ako ng Japan, hindi ako marunong magbisikleta. Aha. At hindi rin ako marunong magmaneho ng sasakyan. Oo nga. So, Nasubukan ko ang masagasaan mo, di ba? natuto ako dito ng bisikleta. Natuto din ako magmaneho ng sasakyan. Sa sasakyan, medyo mahal. Pero, worth it naman. Maganda din naman ang kinalabasan kasi nakahanap ng medyo maayos sa trabaho. Maayos na Nagawa mo yung mga bagay na gusto mo na nakakapunta sa mga lugar na gusto mong puntahan. Nakabili ako ng sarili kong sasakyan dito. Paunti-unti nga lang, loan. Pero natapos din sa 5 taon na pagbabayad. Brand new. At isa yon sa magandang sistema din ng Japan. Hindi katulad sa Pilipinas na hirap kang kumuha ng sarili mong sasakyan. Napakaraming papeles ang kailangan mong ilabas, isubmit. Dito, basta meron ka lang maayos sa trabaho, wala kang utang wala na kang malaki. utang na malaki. Basta meron ka lang pagkakilanlan at masisigurado nilang may trabaho ka. Naalala ko nung pumunta ka doon, diba, magtatanong ka lang kung pwede ka mag-loan ng sasakyan. Oo. Paglabas mo, meron ka ng Meron na sasakyan. ako sasakyan. Parang bumili ng cellphone. Yan ang kakaiba dito, no? Para ka lang bumili ng cellphone. Hindi mo naman naiiwan, pero aprobada na yung sasakyan. Kukunin mo na lang siya pagdating ng Oo. unit. So, At isa pa, hindi siya abot ng buwan mm, na paghihintay kapag available na ang sasakyan. Nandyan na agad. Yun yung mga bagay na naranasan ko dito. At nung nagkaroon na ng sasakyan, nakahanap na rin ng magandang trabaho. parang dumali lahat, no? Tama. Itong bahay, pagkatapos ng 6 na taon namin dito sa Japan, naaprubahan yung aming loan para makakuha ng bahay. Ito ngayon, maliit lang yung bahay. Actually, talagang typical na Japanese house siya. Kaya lang dahil ito yung unang bahay namin dito sa Japan. Talagang ito yung aming Mas nakauna ka pang nagkabahay sa Japan kaysa sa Oo. Pilipinas. Sa Pilipinas, nag-renta lang kami. Pero dito sa Japan, nagkakuha kami ng bahay. Pero yung mortgage, binabayaran pa rin namin. Pero sa amin na yung bahay, sa amin na yung lupa. Meron na kaming garden, at meron na kaming talagang may tuturing na sa amin. Yun na nga lang, mabayaran na lang namin sa bangko yung inutang na pera na pinabayad. So yun ang kakaiba. At ang proseso din ay hindi naman higpit gaya ng sa Pilipinas. Oo, maalala ko, nagtanong ako noon sa Fudosang, yun yung nag-ano ng bahay. Sa kaibigan namin yung Fudosang. So sabi niya, sige, tingin tayo. Pero sa hapon, no? Tapos after mga 2 linggo, tumawag siya. Tapos tinignan natin yung bahay. Hindi tayo pumasa dahil mababa lang yung level ng sahod natin. Yung pangalawang bahay, parang sinubukan na lang natin. Hayaan natin, alam natin na baka sumama pa loob natin. Yun, approve. Nung ma-approve na yun, after 2 weeks, 3 weeks, nakalipat na tayo. Tama. Ang bilis. At saka, siguro isa yon
Sa akin naman, sa personal na ano ko na bilang musikero, ang ganda ng mga gitara dito. So, naranasan ka magkaroon ng maayos na gitara at makapag-perform sa iba't ibang lugar. Mhm. Gawa ka rin ng charity. Charity shows. Oo. Para sa mga bata sa Pilipinas na hindi kayang bumili ng sapatos. Kasama ka doon. Isa yun sa mga masasayang na naranasan namin sa Japan. Ngayon sa ating pagtatapos, pag-usapan naman natin ang tanong natin ng unang-una. Masarap nga ba sa Japan? Ano sa tingin mo? Patapos natin pag-usapan lahat na ito. Masarap ba sa Japan? Masarap kung araw ng pahinga at makakapunta ka sa lugar na iyong gustong puntahan. Pero pag sa panahon ng trabaho, Panahon ng trabaho ay sobrang hirap pa rin. hirap pa rin. Kalaban mo ang stress, pagod sa katawan. Mahirap dahil kailangan mong minsan magtrabaho ng hindi lang isa, hindi dalawa. Minsan napapabayaan mo ang iyong sarili. Nagkakasakit ka na dahil din sa mga pangarap na gusto mong maabot. Siguro sa mga picture sasabihin ng maraming tao na masarap sa Japan, pero mahirap. Ang sabi nga nila sa Japanese, gambaro. Magsikap lang palagi. Nahihirapan din ang mga taong nasa ibang bansa. Hindi na ipapakita ang hirap ng trabaho at hindi na ipapakita Hindi sa... na ilalagay sa Facebook. Hindi na kasi ilalagay sa Facebook. Dahil siguro ang mga tao ay masayang nakakalabas, masayang nakakakuha ng mga gandang larawan. Yun ang pinapakita nila. At ito ay nami-misinterpret. Pero sa likod ng mga magagandang larawan at magagandang tanawin, minsan ang pagpunta sa magagandang tanawin ay Therapy na lang. therapy na lang. Sa hirap na nararanasan mo. Yun lang din naman ang luho ko. luho ba tawag doon? Hindi ko alam kung luho ang tawag doon. Pero ako ay masasabi kong hindi ako mahilig sa mga Mamahaling mga bagay. mamahaling mga bagay. Pero mahilig ka mamasyal. Mahilig ako mamasyal. Ang tingin ko lang, sa mga nagsasabing masarap ang buhay sa Japan, minsan na mga kaibigan nga sabi na, oh, ikaw pa, mayaman ka dyan. Naku, kung alam nyo lang, maranasan nyo ang hirap ng trabaho sa Japan. Siguro magbabago rin ang pananaw nyo kasi talagang mahirap. Hindi siya panay sarap. May sabi nga nila, Arnie, meron mga bagay-bagay na masarap, kagaya ng pamamasyal. Maliban doon, panay trabaho na lahat. Panay bayad na ng buwis, bayad na ng bills ng bahay. Hindi ka makakatakas Hindi ka sa makakatakas. pagbabayad ng buwis, pagbabayad ng insurance. Dito mo mararanasan yung may sakit ka na, kailangan mo pa rin magtrabaho. Tama. Hindi ka pwede magpahinga kasi babalik din lang sa'yo, mabubuntanan ka ng trabaho, matatambakan ka ng trabaho. Kaya gagawin mo rin. So, kung iniisip ng ating mga kababayan na masarap ang buhay sa Japan, as in masarap, malaking bahagi nun ay panahihirap. Malaking bahagi nun talaga ay sakripisyo. Dahil ang hirap ay hindi nakikita sa larawan. Bagamat may mga kababayan tayo na naswertehan, karoon ng magandang trabaho, mataas ang sahod, karaniwan talagang mahirap ang pinagdaraanan. Mahirap talaga. May narinig ako na naglakad mula sa trabaho hanggang sa bahay niya, naglakad ng 2 oras Sa winter. sa winter dahil sobrang lakas ng hangin. Hindi niya kayang mag-bike. So, ang ginawa niya ay naglakad mula sa trabaho niya papunta sa kanyang bahay.
ito yung isa pa sa mga hirap, hindi lang sa trabaho, kundi sa mga ganitong bagay din. Sa pagtatapos, ibig sabihin, mga kaibigan, masarap ang buhay sa Japan sa bahagi ng pahinga, kung saan nakakapasyal ka, pero sa trabaho, mahirap. Mataas ang presyo ng mga bilihin, kailangan mo magtrabaho para mag-survive. So yan lahat. So kung meron kayong mga katanungan tungkol sa buhay sa Japan, mag-comment lang kayo sa ibaba at subukan namin sagutin lahat ng maaari naming masagot. At kung hindi man, mag-iimbita kami ng resource person para masagot ang iyong mga katanungan. Iniimbitahan mo namin kayo mag-subscribe sa aming channel. I-share nyo na rin po ang aming mga video sa inyong mga kaibigan at kung meron kayong gustong matalakay na iba pang mga bagay-bagay, isuggest nyo po dito sa baba. Kami po ay open sa lahat ng suggestion. Maraming salamat po sa inyong panonood at kita-kita po tayong muli sa susunod na Buhay Japan. Buhay Japan. Paalam!